Dumating sila upang lipulin ang sangkatauhan at wasakin ang mundo. Ngunit ang mga tao ay sadyang matitigas ang ulo at hindi papatalo ng walang laban. Welcome to Earth. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang 1996 action sci-fi film na pinamagatang Independence Day. Isarado na ang inyong pinto. Patay ng ilaw at mag-ingat sa panonood. Noong July 2 sa Earth's Moon maririnig natin ang mensahe na ibinigay ni Neil Armstrong sa landing site ng Apollo 11. Nagsimulang mag-vibrate at matunaw ang mga bakas ng paa at isang anino ang tumakip sa ibabaw ng buwan. Gumalaw ang higanteng ship sa ibabaw ng buwan at patungo sa orbit ng Earth. Iniulat ng militar na ang mothership ay may diameter na higit sa 550 kilometro at mass na humigit kumulang 1/4 ng buwan. Naglabas ito ng ilang mas maliliit ngunit malalaking ships na ang bawat isa ay may sukat na 20 at 4 na kilometro ang diameter. Natuklasan ng mga tagamasid sa SETI site sa New Mexico ang isang senyales na nagmumula sa mothership. Si David Levinson ay nagtatrabaho sa TV media bilang isang technical systems engineer. Natuklasan niya ang isang countdown na ipinadala sa mga satellite ng Earth. Napagtanto na dapat niyang iulat ang mga natuklasan sa pinakamataas na autoridad ng gobyerno at nagpahatid siya sa kanyang ama sa Washington, D.C. Inasahan niyang magkaroon ng koneksyon sa White House. Nakipagpulong siya kay US President Tom Whitmore. Ang pagtugon ng militar ay pinamumunuan ni General William Gray, ang commandant ng United States Marine Corps. Si Albert Nimziki ay ang kalihim ng defense. Pinayuhan ni Nimziki si Pangulong Whitmore na salakayin ang mga alien ship. Ngunit inirekomenda ni Whitmore na pumunta sa DEFCON 3 status hanggang sa may higit pa silang malaman. Habang lumilitaw ang mga spaceship sa buong mundo, nagdulot sila ng malawakang panik. Napinilit si Whitmore na ilikas ang kanyang vice-presidente at ang kanyang gabinete sa isang ligtas na lokasyon, ngunit nanatili siya sa Washington upang gabayan ang bansa. Si US Marine Captain Stephen Hiller at ang kanyang unit, ang Black Knights F-18 Fighter Squadron, mula sa MCAS El Toro, ay tinawag pabalik mula sa kanilang bakasyon upang ipagtanggol ang Los Angeles. Ang kanyang kasintahan, si Jasmine Dubrow, ay nagpasya na tumakas sa lungsod kasama ang kanyang anak na si Dylan. Si Hiller ay nagulat pabalik sa kanyang unit pero nalaman na ang kanyang aplikasyon sa NASA ay tinanggihan. Samantala, si Russell Casey, na isang retired combat pilot at ngayon ay isang alcoholic single father at crop duster sa Southern California, ay tama pala nung dukutin siya ng mga alien may 10 taon na ang nakakaraan. Si Constance Espano, ang White House Press Secretary at ang dating asawa ni David, ay humingi kay David ng isang pribadong pulong kay Pangulong Thomas J. Whitmore para sa countdown. Ipinaliwanag ni David kung paano kinontrol ng mga alien ang mga satellite system ng Earth at inayos ang napakalawak na mga spaceship para sa iniisip ni David na isang paunang pag-atake. Sina David at Julius ay sinamahan ng Pangulo, Constance at ang pinakamalapit na tauhan ni Whitmore sa Air Force One. Sabay-sabay na sinasalakay ng mga spaceship ang mga lungsod sa pamamagitan ng paglabas ng kanilang pangunahing sandata, isang kanyon na may asul na sinag na nakakabit sa ilalim ng bawat ship na nagpadala ng mas malaki at mas mapanirang pagsabog sa target nito. Ang sandata ay nagpakawala ng isang malawak na pader na apoy na kumalat sa lungsod at sumira sa lahat ng nasa daan nito. Ang White House sa DC, Empire State Building sa Manhattan at ang First Interstate Bank Tower ay unang tinamaan at ginagawang mga haligi ng apoy ang bawat isa. Sa DC, ang Air Force One ay nakatakas sa impyerno. Ang asawa ni Thomas na unang ginang Marilyn ay nasa LA sa oras ng pag-atake at nasugatan sa mga pagsabog nang bumagsak ang kanyang helicopter. Nakaligtas sina Jasmine at Dylan sa pamamagitan ng pagtatago sa maintenance room ng isang tunnel. Nailigtas nila si Marilyn na nakulong din sa lungsod matapos ang pagsabog. Noong July 3, tinawag ang squadron ni Hiller upang sumali sa iba pa upang maglunsad ng pag-atake laban sa spaceship sa LA. Mabilis nilang nalaman na ang mga sasakyan ng kalaban ay protektado ng isang advanced shielding technology at walang silbi ang kanilang mga missile. Ang mga spaceship ay naglunsad ng mas maliliit na mandirigma ng kanilang sarili na may parehong shielding technology na mas marami sa bilang at mabilis na tumalo sa karamihan ng armada ng tao. Ang wingman ni Hiller, si Jimmy Wilder, ay hinabol at napasabog ng isa sa mga alien attacker. Dinala ni Hiller ang umatake sa kanya sa mga bundok.
Nagparachute siya at sadyang ibinangga ang kanyang F-18 sa bundok. Bumangga ang umaatake sa parehong bangin at sumadsad sa lupa. Walang takot na sumugod si Hiller patungo sa alien craft habang binubuksan nito ang hatch nito. Nakita ni Hiller ang piloto ng craft, isang kakaibang bipedal na nilalang, at sinuntok niya ito. Habang kinakaladkad ni Hiller ang alien sa disyerto, sinundo siya ni Russell Case at mga may-ari ng mobile home at dinala si Hiller at ang walang malay na alien sa Area 51 na pinamunuan ni Major Mitchell. Ilang oras pa dumating na rin ang presidente at ang kanyang mga kasama. Pagkaraang pumasok ang balita na tinamaan ng NORAD bilang ganti ng mga alien. Nagpayo si Nimziki para sa isang nuclear strike sa mga alien ship. Alam ni Nimziki ang tungkol sa pagkakaroon ng Area 51 at inamin na nakatago ang impormasyon mula sa Pangulo. Itinago ng Area 51 ang isang top-secret na pasilidad sa isang inayos na attacker ship at 3 patay na alien body mula noong 1940s nang bumagsak ang ship sa Earth. Ang mga pagtatangkang ayusin ng attacker ship ay isinagawa mula noong huling bahagi ng 1960s. Sa pagdating ng alien mothership, ang system na nasa sakayan ng attacker ay naging aktibo. Si Dr. Okun ang punong siyentipiko ng pasilidad. Ipinakita ni Okun sa grupo ang mga katawan ng 3 alien species na dumating kasama ng attack ship. Ipinaliwanag ni Okun na ang mga alien ay katulad ng mga tao sa mga tuntunin ng pisikal at kahinaan. Sila ay malinaw na mas advanced sa teknolohiya. Hiniling ni Whitmore kay David na makipagtulungan kay Okun upang subukan at makaisip ng paraan upang talunin ang alien technology. Ang alien na nahuli ni Steven ay dinala sa isang lab kung saan sinimulan itong suriin ni Okun at ng kanyang koponan matapos putulin ang isang exoskeletal armored suit. Bigla itong nagising at telepathically na pinasok ang isip ni Okun at naglunsad ng psychic attack laban kay Whitmore bago pinatay ng mga ahente ng Secret Service at mga tauhan ng militar. Ibinunyag ni Whitmore kung ano ang natutunan niya nang pasukin ang isip niya. Ang plano ng mga mananakop ay lipulin ang mga naninirahan sa Earth at anihin ang mga likas na yaman nito, tulad ng nagawa na nila sa iba pang mga sibilisasyon sa ibang planeta. Kinalkula ng militar na ang bilis ng paggalaw ng mga spaceship ay sisira sa bawat pangunahing lungsod sa Earth sa susunod na 36 na oras. Nagpasya ang Pangulo na maglunsad ng nuclear attack gamit ang B-2 stealth bombers, ngunit nabigo rin ang mga nuclear warhead laban sa alien force field sa Houston. Si Jasmine at Dylan ay nagmaneho ng isang highway maintenance truck at nagligtas ng ilang tao kabilang ang kritikal na nasugatan na unang ginang. Kahit iniligtas sila ni Hiller sa isang helicopter na hiniram niya mula sa base at dinala sila sa Area 51, masyadong malala ang mga pinsala ni Marilyn at namatay siya pagkatapos na muling makasama ang kanyang pamilya. Si David, na nabalisa sa paggamit ng nuclear missile at sa kabiguan nito, ay nagplano na gamitin ang operable attacker ship upang makapasok sa loob ng alien mothership sa kalawakan at dumaong kasama nito upang makakuha ng access sa operating system nito. Nagtrabaho siya buong gabi kasama ang tech team ng pasilidad at gumagawa siya ng computer virus na i-upload niya para hindi paganahin ang mga protective shield sa paligid ng mga kalaban. Sinabi ni David na sa pamamagitan ng pagpasok sa mothership, madidisorient niya ang mga spaceship at magkakaroon ng ilang minuto kung saan maaaring maglunsad ng counterattack laban sa mga alien. Si Nimziki ay mahigpit na sumasalungat sa ideya at inalis siya ni Whitmore sa kanyang posisyon. Nagboluntaryo si Hiller na maging piloto sa umaatake kasama si Levinson sa pag-upload ng virus. Sa pagbagsak ng mga komunikasyon sa satellite, ginamit ng mga Amerikano ang Morse code upang i-coordinate ang isang pag-atake sa mga natitirang puwersa sa buong mundo na nakatakdang mangyari kapag ang mga kalasag ng mga mananakop ay maalis na. Nagboluntaryo si Case na mag-pilot ng F-18 sa counterattack. Si President Whitmore na isang dating combat fighter pilot ay nagboluntaryong pamunuan ang isang squadron. Binanggit niya na ngayon ay ika-4 ng Hulyo at ang Earth ay muling nakikipaglaban para sa kaligtasan nito. Matagumpay na napasok ni Hiller at Levinson ang mothership para i-upload ang virus. Sa daan nakita nila ang paghahanda para sa isang pagsalakay sa lupa. Pinangunahan ni Pangulong Whitmore ang mga American jet fighters laban sa alien destroyer na papalapit sa Area 51. In-upload ni David ang virus gaya ng pinlano at nakita ang mga resulta nang magsimulang kumurap ang mga screen sa mothership. Gayunpaman,
ang dalawa ay natuklasan ng isang dispatcher na alien sa napakalawak na ship at silang dalawa ay napilitang magtago. Bagamat ang mga alien ay wala ng kalasag, ang supply ng mga missile ng F-18 fighter ay mabilis na naubos laban sa napakalaking ship. Ang ilalim na bahagi ng alien craft ay bumukas, habang ang nakadirekta nitong sandata ng enerhiya ay naghanda sa pagpapaputok sa base ng Area 51. Nang mabigo ang huling paglulunsad ng missile ng Pangulo na sirain ang kanyon ng ship, muling sumama si Cassie sa mga natirirang squadron ng Pangulo na nagtataglay ng huling natitirang missile, ngunit ang kanyang mekanismo ay pumalya. Nagpasya si Cassie na ipilot ang kanyang sasakyang panghimpapawid sa alien weapon sa isang pag-atake ng kamikaze. Na maalam siya sa kanyang mga anak at masayang pinalipad ang kanyang jet sa sinag ng kanyon. Ang pagsabog ay nagdulot ng chain reaction na sumira sa spaceship at nagsimula itong bumulusok. Ginamit ng mga puwersang panlaban ng tao sa buong mundo ang parehong weak point ng ship upang sirain ang natitira sa mga alien saucer, habang ang nuclear device na itinanim nila Hiller at Levinson ay nagpasabog sa alien mothership pagkatapos makatakas ang dalawa. Sina Hiller at Levinson ay naabutan ng mga labi ng pagsabog ng mothership, ngunit nakabalik sa lupa nang hindi nasaktan at nag-crash landing ang alien fighter ship sa disyerto malapit sa Area 51. Sa huling eksena habang pinapanood nilang lahat ang mga bahagi ng mothership na nasusunog sa kapaligiran, sinabi ni Hiller kay Dylan na ito ang ipinangako niya sa kanya ng mga fireworks para sa holiday. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.